Andito po ako sa SNR ngayon, personal. Ayan po yung, tagal mo mas mo para makita ka. Ang aking driver, si Ricardo Singapan. Yung aking alalay na si George. Eto, papakyawin na ho namin yung bigas. Wow! Ito po yung update. Maglagay ka ng bigas na magpapakain tayo ng mahigit apat na mga 4,000 yung pakakainin natin bukas. So mga ilang sako yung kailangan natin bilhin? Mga 10. Oh, karga, 10 sako. 10 sako. Ayan. Nga para dun po sa aking mayaman challenge, marami na pong pumatol. Meron doon sa kabilang subdivision namin ay gumawa rin at namigay din ng pagkain, namigay din ng bigas, namigay din ng kung ano-ano. Thank you. Ibig sabihin, ako yung promotor. Ha? Yung mga ibang mayayaman, yung mga kaibigan ko, nagsikilos din po. At ako po yung natutuwa dahil doon sa ginawa nila. Ako mag-isa, kinaya ko. Bobo. Ako ho mismo itong namimili. Ayan. Ako ho mismo. Okay. Kasya na ba to? Isasaing lahat to? Makapagpakain ba to ng mga 4,000? Okay. Alright. O, itabi mo muna dyan. Ayan o. Sinimulan na namin yung bigas. Ha? At marami pa ho kaming bibilin. I-update ko ho kayo mamaya. Pasensya na ho kayo. I-update. Ako po personal lumabas. Kasama ko yung mga tauhan ko. Nagpunta ko sa bangko. Nag-withdraw ko sa ATM dahil sarado yung bangko. Nag-withdraw ko ng mga 300,000. Nag-withdraw ko sa ATM dahil sarado yung bangko. Nag-withdraw ko ng mga 300,000. Ipamimigay ko po. At yun po ay bukas na bukas. Ipamimigay ko. Sabi ni FLM Sport, thank you sa mga OFW sa pagtulong sa mahirap during pandemic. Nakatulong na sila. Nakakupit pa si FLM. Ay, bobo. Hindi ko kilala OFW nung ako'y kasalukuyang namimigay. May nagsabi, allegedly. Mayroon din siyang pakulo na fundraising sa pamagitan ng site na tinatawag GoFundMe.com. Wow! Hinihikayat niya ang publiko na tulungan siya na makaipon ng $10 million para daw Wow! gamitin sa pagpakiglaban sa COVID-19 pandemic. May recruitment pa siya para sa kanyang foundation kung saan humihingi siya ng membership fee na $1 sa bawat tao. Naabalitaan ko lang yung mga OFW na yan nung ako ay nasa kulungan na. Wala silang kinalaman doon sa mga pinamigay ko nung pandemic nung ako'y nasa laya pa. Sapagkat hindi ko kailangan ng tulong ng OFW ng mga panahon na yun. Bobo, inutil, tungga. Pwede na! Siya daw mag-isa, kinaya niya daw. Humingi ka nga ng tulong sa iba eh. Or kung humingi ka man, sabagay, hindi ka naman talaga nang hihingi, sir. Kasi ang style mo, hindi naman talaga siya nang hihingi. Sorry, nagkamali ako. Ang style mo kasi, sir, magparinig. Ganito po kasi yun. Ito yung time na hindi ka pa nakukulong, ha? Ganito yung style mo nun. Hindi ka naman nang hihingi. Sabi niya, kinaya niya daw, pero ito, ganito ka bumanat na hindi ka pa nakukulong dito, sir, di ba? Katulad ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat para sa ating mamamayan. Willing na ho akong ibigay lahat. Actually, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Diba? Ganyan na style mo dati, sir. Pero hindi ka naman nanghihingi. Siyempre, pagka narinig yan ng mga supporters mo dati, anong gagawin nila? Magpalipad. Tumatanggap ka na ng palipad noon. Nung time na hindi ka pa nakukulong. May sinabi ka pa nga doon, di ba, na lahat ng palipad nyo ay itutulong natin. JR Vargas, ito talagang, nag-donate na naman oh. Alam mo to, JR, dahan-dahan lang, baka wala matira sa'yo. Ako pa yung umaawat no? Alam niyo po, may mga ilang malalaking negosyante ako tinira. Yung iba nag-donate ko ng 10,000 kaban. Wow! Yung ating challenge ko po, si Mr. Sam Versosa. Brad, 10,000 kaban! Computein mo nga, mahirap i-compute yan eh. 10,000 times 50. Hindi, 10,000 times 50. 10,000 sako eh. Times 50 kilos per sako. 10,000 times 50. 500,000 divided by 1,000. Andaang tonelada. Metric o tonelada? Metric ton, sorry. Yan o ang binigay ni Sam Versosa. 500,000 kilos. Kaya nakakatuwa po. COVID Life 19 Singapore. Sir, shout out, Sherwin. Nag-donate na naman to ng 50 SGD oh. Eto na naman.
Swedy nga. Oh. Pwede nga. Pwede nga. Oo, yan yung nagbigay ng $200 eh. Diyos ko, truck driver lang yan eh. Sir, dahan-dahan lang. Grabe naman yabang mo. Para naman ako na yan. Para naman sapawan na ako dyan. Boss Francis, itong Ilocana ko na asawa, dagdag daw para sa bayan. And challenging Miguel Cuneta, co-founder, Chef Community Officer, Satoshi Citadel Industries. At si Luis Buenaventura, Crypto Entrepreneur, Bloom Solution, na gumawa ng wallet donation para iabot kay FLM. Oh my God. Wow. Ano ba pangalan nito? Isko. mo. Ano name mo? Kilala ka. Message mo nga si Yam De La Cruz. Message mo nga yung real name mo. Oh my goodness. Actually po, mga kapatid, hindi ko po expected at hindi po ako tumatanggap ng donation. Yun po yung totoo nun. Ako po ay nangako lamang na ibibigay ko lahat ng aking pera. O ito po kasing YouTube Super Chat, hindi ko po ito alam dahil bago lamang po ako YouTuber. First time ko po ito. Si YouTube po at si Google nag-message po sa akin na i-update ko ang aking Super Chat. So kaya ko po in-update yung aking Super Chat. Opo, yun po. So hindi ko alam na ganito yung sitwasyon dito. Pwede na! Pero pwede nga, maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala, lahat ng kita ng YouTube channel ko, i-donate po natin sa lahat ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Actually, yung mga pinapadala nyo na yan, kay YouTube po lahat pupunta yan at saka lang ako sasahuran ni YouTube. Tama yun, di ba? Ludi J Sahid. Maraming salamat po. Nagbigay po siya ng 120. Ron Gomez, nagbigay po siya ng 10,000 yen. Shout out idol Ron Gomez from Korea. Won pala, 10,000 won. Hindi ako nagkaroon ng trilyon. Wala. Wala sa 1%. 0.001%. Kasi ang pinakamalaki inabot ng pera ko, mga 1.6 ganun, billion. That is before pandemic. Yeah, that is before pandemic. Kaya po, yung pong pera ko, at sagutin ko na rin mo ito, marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana, dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Come on, I could not see any logic in there. Magpakita ka nga ng kahit na isang resibo na nagdidirekta sa pangalan ko. Obo. Oh. Ano kayo resibo na sa'yo nakapangalan? Ito sir ito ay galing kay total, may permiso mo naman na kailangan, 'di ba, na maglabas. Ito ilalabas namin. Ayan galing ito kay Ma'am Gueco Arceli. Di ba pangalan mo yan, sir? Pinadalhan Francis Leo Antonio Marcos. Pinagsasabi mo, kaya ba ng OFW na tulungan yung buong Pilipinas? Hindi. Nga, inutil. Ako mag-isa, kinaya ko. Obo. Actually, kinausap ko yung ibang mga partner ko. Kasi medyo malaki na yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. 273 billion yung pinirmahan ni President Duterte, hindi naramdaman ng tao. Patapos na lockdown nung makarating sa kanila. Iba nga po. Samantalang ako 240 million lang ang ginastos ko. Ramdam ng tao. Nakarating mismo mula Santa Ana, Cagayan hanggang Zamboanga, Sibugay. Pinagsasabi mo, kaya ba ng OFW na tulungan yung buong Pilipinas? Hindi. Nga, inutil. Ako mag-isa, kinaya ko. Obo. Ngayon pong araw na to ay araw ng linggo. Kami po ay magkikita ng aking kaibigan sapagkat kukunin ko po ang share ko sa isa sa aking mga kumpanya. Ipagbibili ko ang aking share, nagkakahalaga lamang siguro, mga konti lang. Pasusuklian ko na lang. Siguro yun ay makakadagdag pa hanggang sa matapos tong enhanced community quarantine natin. Ang ganito, may sasabihin na kayo. Kasi, hindi basta naglalabas yung kaibigan mo. Naiintindihan ko, ang ginawa niya dun sa mga
payable. Sabi niya, unti-unti po yan para matuparan yung ma-cover. Sabi niya, parang nililista namin, na ito, dapat bayaran. Siya nga pala, yung pati yung kanila sa travel agency, travel agent, nakikiusap, gano'n. Come on, I could not see any logic in there. Basta yaman. Oo. Kung ano kailangan, paalam nyo lang ha? Yes po. Sige, yun lang muna ha. Tapos ang sabi-sabi, ako daw ay tauhan ng isang Chinese. Pero ang lumalabas, parang tauhan niya ako. Hindi ho totoo yan. Apo. So first day, nandyan na yung pera. Sa akin lahat ng mga resibo, ako nagpo-forward dito para may record ako yung total. Alam mo na, kasi kahit natauhan ko sila, mas gusto ko pa rin na alam ko kung ano yung nangyayari at talagang makapunta sa tao. Apo. Yung activity na yun, super bongga nun. Alam natin, super bongga. Ako gumastos ako 2 milyon at kalahati. Yun. 2 milyon at kalahati, sa bigas lang yun. Okay, bigas lang yun. Buti, kinamay. So, itong activity natin ako, hindi ito biro. I mean, lahat na nag-humanitarian, natabunan. Kasi malaki to eh. Natabunan eh. Ano eh, puro lang Nakabuo po sila ng pamilya, so nag-contribute po sila. Katunayan, ito po yung tarpaulin namin sa Cagayan na yun. So, Project of FLM Family Worldwide. Ito po yun. Ito po yung project na yan ay nai-register nyo ba sa government? Kasi nangihingi po kayo ng donation. Okay. Ito ba ay pinayagan ng government? Wala pong, nung time na yun, wala po kaming balak na ipagpatuloy ipagpatuloy kasi nakakulong po siya. So bigla lang po nagkaroon ng bagyo. So gusto niyang maraming humingi sa kanya. So, Pero sir, nanghingi kayo ng donation? Hindi po kami nanghingi. Paano po kayo nagkaroon ng pondo? Kusa pong nagbigay. Kusa pong nag-contribute ang mga OFW. At katunayan, ito po yung mga miyembro ng FLM family, sila po yung nag-contribute. Gusto ko lang linawin na ito po yung mga miyembro ng FLM family, sila po ang nagbigay. Pero since Bakit po kasi sir umaaray ngayon yung ibang OFW at yung na-scam sila ni Francis Leo Marcos? Yun nga po ang pinagtataka namin dahil marami po kasing galit, maraming bumaliktad sa kanya o nagalit na sa kanya o hindi namin alam kung bakit. FLM, tunay na may malasakit sa OFW. Totoo po yun. Alam niyo po ba, marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat po sila tutulungan ko papalik. Opo, hindi po ako nanghingi sa kanila, hindi po ako umutang sa kanila. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita niyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo. It survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa ako magawa.